For today's video nga pala mga mare at pare, sinubukan nga po ng aking buyok na mga isda kaninang umaga gamit nga po ang dala ng tatay at yan nga mga mare at bandami nga po niyang nahuli. Nagpakain na nga rin po kami ng mga asong itinapon doon sa pulong malaki at grabe nga yun nangyari mga mare at halos lahat nga ho sila naglango yan papalapit nga ho sa lunday ng aking buyok. Hi guys, panibagong araw, panibagong mini vlog na naman nga ho ng buhay namin ni Buyok dito sa isla at ngayong araw nga pala mga mare at pare ay magpapakain kami ni Buyok ng mga aso doon sa pulong malaki. Ibababa na nga rin po sana ni Buyok yung mga lambat ng aming Skylab dahil napakalaki na nga po ng ibinaba ng tubig dito sa Laguna Lake. Kaso nga lang malakas nga ang hangin ngayong umaga kaya naman sabi nga ni Buyok magdadala na nga lang daw po siya. Kaya eto nga mga mare, nang hiram nga muna po siya ng dala ng tatay dahil wala nga po kaming sariling dala. Hindi nga po marunong mangisda si Buyok gamit nga po ang ganitong klaseng fish trap dahil puro Skylab lang naman po ang kanyang panghanap buhay dito sa dagat. Kaso nga lang mga mare wala po talagang mahuli ngayon sa Skylab kaya naman eto't susubukan nga daw po niyang magdala ngayon. Maigi rin naman daw po na marami kang alam sa iba pang uri ng pangingisda katulad nga nito. Doon nga muna kami pupunta sa likod ng pulo mga mare dahil doon nga lang po kalma para maayos nga po siyang makapangisda. Habang kami nga inamamangka papunta doon sa aming pupuntahan nakakita nga kami ni Buyok ng pangilan-ngilan ng mga aso doon sa aming dinaanan. Sila nga po yung mga hindi namin napapakain ng mga aso kaya naman nang pumalakpak nga ang aking Buyok wala nga po silang mga reaksyon. Pagkarating nga po namin doon sa likod ng pulo nakita nga po namin yung kuya ni Buyok na nagdadala rin kaya naman doon na nga rin po kami pumwesto. Marami na nga pong huli ang kuya ng mga oras na yun kaya naman eto nga si Buyok at excited na nga po siyang makapagsimula. Nanonood po pala siya kagabi kung paano magdala at mga Chinese po pala yung mga napanood niya kaya naman ganito nga daw po yung paraan ng pagdadala at paghahagis nga po daw ng lambat. Tawang-tawa nga ako nung mga oras na yan mga mare dahil hindi nga man lang po bumilog yung lambat na inihagis niya. Kaya naman sabi nga po niya sa akin mga mare wag daw po akong tumawa dahil baguhan lang naman daw po siya sa pagdadala at baka mamaya nga daw po humanga daw po ako sa kanyang paghahagis. Diyos ko na. Kaso nga lang nakakailang hagis na nga po siya at hindi pa nga rin po bumibilog ang kanyang lambat. Pinag-aaralan pa nga lang daw niya kung paano niya mapapabilog yung lambat para nga daw po marami nga po siyang mahuli. Kaya ayun nga mga mare sa ilang hagis nga po niya natututo na nga po siya kaya naman ayun na nga't bumibilog na nga unti-unti yung kanyang lambat na inihahagis. May nakita nga rin ho kaming aso't pusa kaya naman ayan at naglagay na nga ho si Buyok ng pagkain doon sa may batuhan. Sabi ko nga ho sa aking Buyok huwag titigil hanggat hindi natututong maghagis ng lambat dahil napagkakahirap po talaga ng panguhuli sa Skylab at wala po talaga kaming mahuling isda doon. Kaya ayun sa paulit-ulit nga po na paghahagis niya ng lambat nakakahuli naman po siya ng paisa-isa o minsan nga po dalawa. Unti-unti na nga pong natututo si Buyok at panay bilog na nga po yung inihahagis niyan lambat mga mared. Sabi nga po niya parang nakaka-addict nga daw po yung pagdadala at pangingisda ng kagaya nga po nito. Maya-maya nga lang mga mare pinuntahan nga ho siya ng kanyang kuya, tinuruan nga ho siya kung paano nga ho paghahawak ng lambat. Ang kuya po kasi professional na sa pagdadala kaya naman halos araw-araw nga napakarami nga po niyang nahuhuling isda. Nakita kasi ng kuya na kanina pa nga naghahagis si Buyok ng lambat kaso nga lang wala po talaga siyang mahuli dahil iba nga po yung paraan niya ng paghahagis. Kaya yun nga mga mare nung natuto na nga ang aking Buyok sabay na nga silang naghagis ng kuya at yan nga at palpak na naman nga si Buyok. Pero syempre hindi nga po susuko si Buyok at hindi nga po siya papayag na wala nga po tayong mahuhuling isda ngayong araw kaya naman ayan at patuloy nga lang po siya sa paghahagis ng lambat. Habang nangingisda nga po si Buyok nandito lamang ako sa bangkang malaki at nagpapaaraw at maya-maya nga lang mga mare bumalik na nga si Buyok at pinagmamalaki nga po niya yung kanyang mga huli. Basang-basa nga ho ang aking Buyok nung bumalik dahil lumulusong nga ho siya sa tubig kapag nasasabit nga ho daw yung lambat. Yan na nga lahat ang isdang nahuli niya, tamang-tama naman at meron na nga ho kaming sasabawan mamaya. Pagkatapos naman pong mga isda ni Buyok dumiretso naman po kami dito sa kabila ng pulo para magpakain naman po ng mga aso. Kung makikita nyo nga yung mga aso talaga naman nagtatakbuhan dahil naririnig nga ho nila yung makina ng aming bangka. May mga nababasa nga ho kami sa comment section na baka nga daw po lumubog itong isla at kawawa naman daw po yung mga aso at baka magkalunod hindi po yun mangyayari mga mare dahil mataas nga po yung isla na yan. Palagi lamang po kasi silang nasa mababang part nitong isla dahil ang pagkain po nila nasa dagat. Palagi nga po namin silang nakikita ni Buyok na nasa ibabaw ng batuhan at nag-aantay nga po ng mga isdang palutang-lutang na papunta nga po sa kanila. Kaya halos lahat nga po ng mga aso dito sa pulo marunong lumangoy dahil kung hindi nga po sila marunong lumangoy magugutom nga po sila. Sobrang nakakaawa talaga sila mga mare at pare dahil tingnan nyo naman at kapag ka nga ho naririnig nila yung makina ng bangka namin nagkakaipon-ipon nga po sila at nag-iiyakan at nagtatahulan. Diyos ko mga mare, hindi pa nga ho nakakababa sa lunday ang aking Buyok isa't isa na nga ho naglalanguyan papunta sa aming bangka. Marami nga rin ho nagsasabi sa amin na bakit nga daw hinahayaan pa naming lumangoy papunta dito sa aming bangka yung mga aso. Hindi naman po talaga namin ginugusto yan at kusa
parusa nga lang po nila yung ginagawa dahil sa gutom. Sa totoo lang ay duduungan naman po talaga sila ni Buyok doon sa kanilang kainan, kaso nga lang nangunguna nga po sila sa pagtalon dito sa tubig. Kaya naman hinahayaan na nga lang sila ni Buyok at pinapakain na nga lang ho sila dito sa may lunday. Sila naman po kasi yung mga aso na binubuli nga po ng malalaking aso doon sa baba at hindi nga po sila masyadong nakakakain, kaya naman kapag nga po lumangoy, inaasikaso na nga po ni Buyok. Sabi nga ng aking Buyok, mga mare, palakasan na nga lang daw ho ng loob ang mga aso sa paglangoy para maibsan nga lang ang kanilang gutom. Pero meron din talagang mga aso na walang lakas loob na lumangoy, kaya matiyaga na nga lang po silang nag-aantay ng pagkain doon sa may batuhan. Gulat na gulat nga ho kaming dalawa ni Buyok, mga mare, dahil pinakamarami na nga hong aso ang lumangoy ngayong araw kumpara mo nga ho nung mga nakakaraan. Ito naman pong isang lumalangoy ay si Pinuno, mga mare, at matagal na po namin siyang pinapakain dito at kasabay nga po niya sina Oranggi. Kung mapapansin nyo nga sa video, isa't isa na nga ho yung naglalangoyan yung mga aso na nandun nga ho sa may batuhan. Yung huling aso nga ho na lumangoy na kulay brown ay parang hindi pa masyadong marunong lumangoy at tingnan nyo naman yung tubig at talaga namang nagtitilansikan. Ay paano nga naman nagkakainan na yung mga aso doon sa may lunday tapos sila ay nakatunganga pa doon sa may batuhan. Basta mga mare, pag nakikita nga namin ni Buyok itong mga aso at sumasalubong nga ho sa amin, ay talaga namang tuwang-tuwa na nga po kami at bangsaya na nga po ng aming puso. Ako nga ang tagasabi sa aking Buyok, kapag may nakikita nga ho akong aso na hindi pa nakakakain, kaya naman inaabutan na nga rin ng aking Buyok. Oo, mahirap magpakain dito sa Pulong Malaki, pero hindi nito matutumbasan yung saya na dulot nito sa aming dalawa ni Buyok. Kung minsan maalon, mahangin, pero tinitiyaga pa rin ni Buyok na pakainin ng mga aso kahit na nga walang nakaharap na camera. Kada nga magbablog ako, mga mare, hindi ko talaga maiwasang hindi pasalamatan yung mga tao na patuloy na nagpapadala ng mga dog food at mga gamit ng mga aso. Simula nga ho nung may nagpapadala na sa mga aso, mga mare, bihira na nga rin po kaming makabili ng pagkain nila kapag na lang ho sila ay nauubusan. Siguro bilang dog lover, pasasalamat na nga lang din po nila yun sa amin dahil pinapakain po namin yung mga aso dito sa Pulong Malaki. Pagkatapos naman po namin magpakain ng mga aso, mga mare, dumaan rin po kami dito sa may karpahan ni Buyok dahil nag-angat po siya ng lambat. Nagbabaka sakali nga ho siya na baka may mga natrap na mga isda dito sa kanyang karpahan at eto na nga mga mare, marami nga hong tilapia na natrap. Malaking bagay na nga rin ho ito para sa aming pang-araw-araw na ulam dahil napagkakahirap nga po talaga ng panguhuli ngayon dito sa aming lawa. Kaya naman mga mare, kung nakarating nga ho kayo hanggang dito sa dulot, kung nagustuhan nyo nga itong video na to, baka naman pa-heart at pa-share at syempre pa-follow na rin po. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood and see you on my next vlog. Bye!